Blessed night, JTJ family. Palakpakan natin ng Lord. Welcome po sa ating midweek service. And before we start to our program, let's have a quick glance to our announcement. December 16 po, Sabado po yan, 2 p.m. dito sa JTGMA Hall, ang ating Christmas party para po sa ating mga kids. So sa lahat po na may mga kids po dyan, ages 4 to 13 years old po, paputahin po natin sila dyan. Each one, bring one. And for our church Christmas party, that is on December 23, 2 p.m. Dito po yan sa JTGMA Hall. And magkakaroon din po ng Year-End Women's Fellowship with the theme Engaging on December 30, 2023, 3 p.m. dito po sa JTGMA Hall. Sa lahat po ng ating mga kananayan, come and join us po. And for our first Sunday of the year, gaganapin po yan sa January 7, 5 in the morning. Dito po mangyayari sa JTGMA Hall. Let's prepare for our seed offering, sa mga gesture offering po natin. Revival Not Survival, Church Anniversary sa Mindanao po, that for January 11 to 19, 2024. Let's pray for that. And next, prayer retreat with the theme Chosen to Serve. That is on February 3, 2024, 8 a.m. to 5 p.m. Venue po natin sa Javes, Las Marinas, Cavite. So sa lahat po ng mga serve team members po, for the people management, dance ministry, sama po tayo dyan. Meron po tayong registration fee, 200 pesos. And bring shareable foods. And conference 2024 with the theme for receiving the Holy Man of God. That is on February 11, 2024, 2 p.m. Dito po rin yan sa JTGMA Hall. Summer Camp 2024, mangyayari po yan sa March 28 to 30. So magandaan na po natin yan. Pag-pray na rin po natin na pag-ipunan po natin yan. And year-end party po ng ating mga youth, December 30 din po, 5 p.m. That's it for our announcement. Tayo po'y tumayo. Palakpakan natin ng Lord. Sino dito ang excited na magpuri at sumamba sa ating Panginoon? Lagi po natin tandaan, Jesus the Gaso family, to honor God, love people, and make disciples. Tayo po'y manalangin. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. We glorify you, Jesus. Panginoong Yesus, patuloy kami nagpapasalamat, O Diyos, muli sa pagkakataon na binigay mo sa amin, Ama. Dinala mo po kami sa lugaring ito, Panginoon, upang sama-sama muli sumamba sa iyo, magpasalamat sa iyo, Lord, sa lahat ng ginagawa mo sa buhay namin, O God. Maging, Lord, sa oras na ito, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng aming pagsayap, pag-awit, Panginoon, Lord God, patuloy namin iniaalay namin sa iyo, Panginoon, at buong pusong pasasalamat, Panginoon, Lord God. Maging, Lord, sa gagamitin mo, O Diyos, na maghahayag na yung mga salita, Ama. Patuloy namin maunawaan, Panginoon, yung mga salita mo, O Diyos, na kanyang ihahayag, Panginoon, at patuloy na maisabuhay namin ito, Panginoon, Lord God. Lord, buksan mo po ang aming puso at isipan, Panginoon, Lord God, sa mga bagay na nais mong gawin namin para sa iyo, O God. Lord, maraming pong salamat, Ama. Patuloy ka naming pupurihin, patuloy ka naming dadakilain at sasambahin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Sa gabing ito, handugan muna natin ulit ng pagsamba ang ating Panginoon. Amen po ba? Alam ko, handa na tayo. Hindi na ito bago sa atin. Sabihin mo nga sa katabi mo, kailangan totoo na lang ang gagawin mo para sa Kanya. Amen po ba? Hallelujah. Let's praise the Lord. Woo! Praise you. Praise you. Here I am, I've come to find you. Here I am, to see your face. Here I am, I've come to thank you. Come on, pasalamatan po natin ang Diyos. Here I am, to see your face. Sabay-sabay. To be to you one offering, I had to mark myself one
want my life to praise you. Say, here I am, Lord. Here I am. I've come to thank you. I've come to thank you. Say, here I am, Lord. Life will change. Say, here I am. Here I am. I've come to thank you. So here I am. Life will change. Because you gave your life for me, you could save my soul for me. How can I do anything but praise? You, you are God, you are Lord. Lord, you are King of everything. You praise you. You are God, you are Lord. You are all I'm living for. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. Say, I want my life to praise you. I want my life to praise you. Oh, I want my life to praise you. Say it one more time. I want my life to praise you. Oh, take it, Lord. Take it, Lord. I want my life to praise you. Oh, we praise you, Jesus. Oh, we honor you. Dako po tayo sa pagsimba. Blessed Lamb, one slain, you reign forevermore. Dead once found, now saved, our God will never fade. He is Lord, He is Lord, sings my soul. He is Lord, and He lives, yes, He lives. Oh, my life, 'cause Jesus
The King of Glory reigns. He's coming back again. He's coming back again. He's coming back again. He's coming back again. He's coming back for you and me. He's coming back again. 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 Nanampalataya kami, Panginoon, na kami po ay babalikan mo muli. Kami po ay babalikan mo. Oh, praise the Lord. We honor you, Jesus. We bless your name, oh God. We adore you, Lord. Oh, you were burdened. We bless you, Jesus. We adore you, Lord. Adore you, Lord. Adore you, Lord. Sa iyo po ang papurit, pagsamba, at pagluwalhati. Bigyan po natin ng malakas sa palakpakan Diyos na buhay. Praise the Lord. Praise God. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Tapos batiin mo yung katabi mo ng magandang gabi. Yan. Maging sa mga nanonood po sa tahanan, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa ating midweek. Manalangin po tayo, Ama, sa gabing ito ng may buong pagpupuri, pagsamba, kababaang loob, Panginoon. Humihingi kami ng iyong awa, Panginoon. That through your grace, Father God, let us open our hearts and our minds listening to your word. Maging ako po, Panginoon, ang inyong lingkod, nagmamakaawa, Ama, na makinig din sa inyo sa mga oras na to at sa mga magdarating pang oras ng mamaya, Amang Banal. Lord, sikapin namin na lahat ng aming mapag-uusapan sa gabing ito ay para lamang sa kadakilaan mo at wala nang ibang motibo, Amang Banal, kundi maitaas ka. Salamat po, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. December na po, no? 6 na araw na yung nakalipas sa December, tama ba? Sino po yung excited na sa Pasko? Taas yung kamay. Uy, wala. Nagtaas nga yung nasa bahay. Ayun. Nasa bahay. Ngayon, naramdaman ko. Baka yung asawa ko, nagtaas ng kamay. Excited siguro siya. Well, marami sa atin excited kapag dumarating yung, pag nakikita mo na, sabi mo sa katabi mo, nakikita mo na. Pag nakikita mo na magpapasko na, excited ka na, tama. Kasi yun yung silbi nung konteksto na pag may inaabangan ka, excited ka. At pag may inaabangan ka or ano man yung maging impluwensya nun sa magiging emosyon mo, kaisipan mo, yun yung gagawin mo. Say for example, dahil sabi mo ulit sa katabi mo, nakikita mo na magpapasko, edi kayod ka ngayon. Tama? Pangalawa, tago ka ngayon. Hindi, joke lang. Di ba? Yun yung kainaman pag may tinitignan ka na basehan sa mga mangyayari, mai-impluwensyahan nun yung kaisipan mo and yung decision making mo. Tama po ba? Ganun yung nangyayari. Gatekeeper kasi yung ating senses. Ano yung ibig sabihin ng gatekeeper? Kapag may nakita ka, may naramdaman ka, kadalasan naaamoy no? Doon ka madalas mag-react Naaamoy ka. Yun yung gatekeeper kung paano ka magre-respond.
Tama ba? Pag napasok ka, nahawakan mo yung sabay, init. Di ba? Yun yung gatekeeper mo. Pag may nakita ka, uy, ano to? Bulsa mo na, di ba? Oh, umamin ka naman. Umamin ka, no? Ganun siya. So pag-usapan natin ngayong gabi, ano ba yung tama at saka yung mainam na gatekeeper mo? So, usong-uso to eh. Can you show the next slide for me? Sabi mo sa katabi yung point of view. Point of view. Ano yung point of view dapat natin? Ayan. The mercies and kindness of God. Bakit? Usong-uso to sa mga kabataan ngayon, yung POV, tapos may video, tapos kung anong ginagawa. Tama? Ganun yun eh. Pero parang mali ng konteksto ng pagkakagamit. Kasi ang ibig sabihin ng point of view, from my perspective, ito yung nangyayari. O tapos walang connect. As in, wala, hindi ko talaga mag-get sa POV, tapos may response sila. O ako yung kulang. Dalawa lang yun eh. Tama sila, mali ako. Pero nung tinignan ko yung definition ng point of view, kapag ka meron kang POV, may nakikita ka, dapat, kaya nga sa point, may point ka na place, tapos ayan yung view. Ngayon, pag nakita mo yung view, may response ka. Ngayon, depende sa makikita mong view, yung magiging response mo. So dapat, ang point of view natin araw-araw, sabihin mo sa katabi mo, the mercies and kindness of God. Sabihin mo yan. Yan dapat. Basahin natin sa Romans 12 verse 1 to 2. Nako, pamoso na ito, no? ESV yung ginamit ko. Ayan. I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual act of worship. Verse 2, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern that what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Now, pag tinignan niyo po yan, kahit sa anong version, yung dulo, yung what is good and acceptable and perfect, minsan may comma siya. Pag sinabing may comma, magkakahiwalay siya, ibig sabihin. Pero dyan po, wala. Tapos ginamit niya rin po yung ang tawag dun sa end na word conjunction. Ang ibig sabihin po ng conjunction, may dalawang salita, hindi mo pwedeng paghiwalayin. Kaya po pag sinulat yung Father and the Son and the Holy Spirit, hindi po nila tinatanggal yung end. Bakit? Iisa lang kasi sila. Dito po, ganun din. Kasi magkakaiba man sila ng levels na good, acceptable, and perfect. Theologically speaking, hindi ko pwedeng ma-explain yan ngayon sa oras na to, no? Pero isa lang yun. Yun lang yung will of God. Ang will of God, mabuti, katanggap-tanggap, at perpekto. Yun lang ang ibig sabihin nun. Now, nakikita niyo po lagi yung word na therefore. Sa parami nating pag-aaral, pag sinabing sa makatuwid, kaya nga naman sa Tagalog, may pinanggalingan yan. Nakarinig ka na ba ng taong nagsabi sa'yo nang walang kung ano-ano? Like ko itong tinatanong. But may lumapit lang sa'yo, good morning, kaya naman. Na naman natang ganun, no? Yung nagsimula yung sentence niya na, kaya naman. Meron siyang kinwento muna. Tama? Wala yata nagsimula ng, alam mo, sa makatuwid. Saan ka nagagaling? Kwentuhan mo muna ako. Tingnan natin yung kwento. Nandiyan ba yun? Next slide. Okay. Ang Romans chapter 11 po, bigyan ko lang kayo ng konting kwento. Romans chapter 11, it talks about Paul discussing the temporary hardening of Israel and the inclusion of Gentiles. Tapos, in-affirm din niya yung faithfulness both to the Jews and Gentiles. Mabilis lang, di ko kaya ulit paliwanag ito. Ang katotohanan po, may chosen. Okay? May chosen nation, Israel, Jews. At meron kagaya natin na walang dugong Hudyo, Hentil. Okay? Pansamantala, pinatigas o merong mga ginawa sa plano ng Diyos, sa eternal plan niya, na pinatigas niya yung puso ng mga Israel, ng mga Israelites, so mga chosen na yon, para yung elect mailagay. So ang description niya dito is, may original na puno. Ayan. Ang ginawa niya, para ikaw at ako, nung namatay ang Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, yung ginawa niya, pinutol niya muna yung branch na yon. Itinabi niya. Tapos nilagay ka niya. O sabihin mo sa katabi mo, nilagay ka lang pala eh. Ngayon, maawain ba ang Diyos? Mabuti ba ang Diyos? Isipin mo, pakalat-kalat lang tayong sanga. Sabi mo sa katabi mo, sanga-sanga ka eh. O baka madulas ka. Okay? Di ba? Pakalat-kalat ka lang na sanga eh.
Pero mabuti ang Diyos. Nung namatay ang Panginoong Jesucristo, binali niya muna saglit yung original na puno, tinanggalan niya ng isang tangkay, nilagay niya tayo. Mabuti ang Diyos. May awa ang Diyos. Mabait siya. Yun ang point of view. Yun yung sinasabi ni Pablo. Bigyan natin ng diin ng konti sa mga ilang verses doon sa chapter na yun. In Romans chapter 11, verse 11, sabi niya dito, katunayan that salvation has come to the Gentiles is that, so I ask, did they stumble in order that they might fall? Ang sabi ni Pablo, may mga nagtatanong sa kanila, by the way, ang mga tao sa Roma at sa time na to, hindi lang naman siguro sa Roma, sa kalakhang region na yon, no, sa Corinth, sa Greek, sa Rome, matatalino. May mga magka-question sa kanya, ano yun? So, napatid ba sila? Natisod sila doon sa pagkakatabi sa kanilang bilang mga sangasaglit para lang maano sila? Mahulog talaga? Hindi. Ang ginawa lang, sabi dito, through their trespass, salvation has come to the Gentiles. Para lang makarating sa atin. Pinatunayan pa to ni Pablo, ang sabi niya, ako nga Ako galing ako, Jew talaga ako. Pero kung yung pagkadapa ko nagligtas ng Gentiles, paano pa yung full inclusion ko? Basahin niyo yun. Paano pa kaya? Ano kaya ang magiging result ng isang Jew na tinanggal? Kagaya ni Pablo, isa siyang Jew, so dapat tanggal siya muna. Pero hindi pinaintulutan ng Lord. Nakakilala talaga siya, na-convert siya. Kung yung isang Jew at natanggal, nakaligtas ng hentil, paano pa kaya yung Jew na na-convert, ano pang magiging result nun? Ang sabi niya doon, none other than people coming from dead to life. Yun yung sinabi niya. So sabihin mo, nakarating ang kaligtasan sa'yo. Dali, sabi mo sa katabi mo. Pangalawa, isa sa mga bilin niya. Dahil nga nakarating lang sa atin yung kaligtasan, next, ang sabi niya, nakarating pala sa iyo yung kaligtasan, huwag kang maging arrogante. Ang sabi kasi dito, okay, matatalino yung nasa Roma. Bigyan ko kayo ng konteksto, matatalino nasa Roma. Kumbaga, yun yung mga naglalaban sa UAAP na school. Yan. Sila yan, no? Kasi ang mangyayari, pag hintil ka, ang talino mo, tapos sinabi nilagay ka doon, alam mo, isa sa mga tendency nila, bigyan ko kayo ng history, ha? Ang tendency nila, sabihin nila doon sa mga nakikita nilang mga Jew, mga branches na original na ayaw maniwala. Bala, ayaw ako. Ako, pakalat-kalat, kahit sanga-sanga ako. Lagay ako. Ikaw, original ka pa naman. Di ba? Toward the branches, if you are, remember it, it is not you who support the root, but the root supports you. Bakit? Ang plano ng Lord, yung buong root Yun sa kanya yun. So regardless kung yan ay olive tree na original niya, siya yung root siya kanya yan siya nag-design ng root na yan Yun yung sumusuporta sa'yo. Bakit? Yan yung pagpili ko at pag-elect ko. Yung pinagkuhugutan ng root na yan. Ngayon, kung yung olive tinanggal ko, may karapatan ako, tapos ilalagay kita. Ngayon, huwag kang maging arrogante. Yun yung sinasabi niya. Bantayan natin ang ating mga sarili. And finally, siyempre, sinabi niya, nakarating sa yung salvation, huwag kang maging arrogante. Ito, huwag kang mag-alala. May narinig kasi akong preaching na parang inalentula ditong verse na ito, Romans 11 verse 18. Sige, lampasan mo na yan, kapatid. Romans 11 verse 18. That God's gifts and calling are irrevocable. Tapos narinig ko siya and somehow parang na-impluwensyahan ako nung turo na patungkol daw to sa mga talent mo. So pag binigay sa'yo yung talent mo at kung ano man yung calling mo, kung pastor ka, tas talented ka, gift, hindi mo paghihiwala yun, no. Ang tinutukoy po dito is God's gift sa atin bilang chosen and elect at tinawag ka, irrevocable yun. Because sinabi niya na nga sa una that He is faithful both to the Gentiles and to the Jews. So meaning yung tawag niya sa Hudyo at yung tawag niya ng kaligtasan at pag-elect niya sa Hentil, faithful siya doon. So yun yung regalo at katawagan na irrevocable. So ano man yung posisyon natin na iniisip nating irrevocable yan, hindi. Ang sinasabi ditong gifts and calling of God are irrevocable is His gift of salvation and His calling for salvation both for the Jews and the Gentiles. At ang sabi niya, ako na Diyos ang mananatiling tapat dyan. So in summary, ito yung tatlo. Tatlo yan. Next. Ayan yung tatlo. So kung gusto nyo tignan, yan yung tatlo. But yung susunod po na slide dyan, yung greatest reminder of all. Okay? Kasi
Pupunta na tayo doon sa sinasabi niya na hikayatin ko kayo, baguhin niyo yung sarili ninyo. Ito yung greatest reminder. Romans 11 verse 22. Kaya yung title natin is Point of View, Mercies, and Kindness of God. Note then the kindness and the severity of God. Yan yung sinasabi niyang kasama dun sa faithful niya. Na even yung severity, faithful siya dun. Look at what's going to happen. Note then the kindness and the severity of God. Ano sinabi niya? Severity towards those who have fallen. Sa mga malalaglag. Anong Tagalog ng severity? Malala. Magiging malala. But God's kindness to you, provided you continue in His kindness. Otherwise, anong sabi niya? Ikaw na dating sanga na ilagay ka, you will be cut off. So severity. Ibig sabihin, Diyos ang magdidesisyon. Akong bahala. Okay? Yan yung pinapaalala ko sa'yo. Huwag kang maging arrogante, isinali kita, hintil ka. Okay. Bakit po ito ina-address doon? Kasi yung mga kausap niya dito, hintil. Binibigyan niya ng open mind. Otherwise, you will be cut off. Now, the question is, nung sinabi niya, provided you continue in kindness, ito yung question. Next po. What does it mean to continue in His kindness? Punta na po tayo dun sa Romans 12, verse 1 to 2. Kasi ganito po mag-continue sa kabutihan ng Panginoon. Number 1, I appeal to you by the mercies of God. Sabi niya, hinihimo ko kayong lahat. Bilang na lamang sa awa ng Diyos, yan na maging point of view ninyo. To present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which your spirit will act of worship. So ano yung una nating dapat gawin para mag-continue sa kindness ng Panginoon? Number 1 is, ito, kung ayaw mo mag-suffer eternally, as of today, let our bodies suffer. Mag-suffer na yung mga katawan natin ngayon. Bakit? Ano bang bumibilang sa katawan natin? Una na dyan yung flesh. Gatekeeper na eye. And yung mga hopes natin in the future. Tama? So lahat yun, ninanasa ng laman eh. Even in the days of Adam and Eve, yun na talaga. And they were given an information and they weren't even, masasabi ko pala yung hindi nila kinonsum ng magandang impormasyon. Nahulog sila. 'Di ba? So yun yung nangyari, hindi ma-present yung sarili natin as a living sacrifice because we cannot sacrifice the pleasures of our bodies. Yan man ay galing sa flesh, sa eyes, or yung pride ng life natin. So ang sinasabi niya dito, kung gusto mo mag-continue sa kabutihan ng Panginoon, unless you will be cut off, severity, ito gawin mo, let your body sacrifice. Whatever it is. Kasi ang hirap po talaga kalaban yan. Yun talaga yung pinakalaban eh. Paano mag-continue sa kindness ng Panginoon eh. Paano natin nasabi na tinitignan ko, kinaawaan ako ng Panginoon, kung patuloy natin na ginagawa yung gusto ng laman natin, hindi yun yung bilin niya. Hindi yun yung kabutihan na resulta ng kabutihan niya. Mamaya mapag-usapan pa natin yan. So number 1, what does it mean to continue in His kindness? Number 1, let our bodies suffer. Dalawa lang naman to. Second is in verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Now, gusto ko pong i-highlight yung next, transformed by the renewal of mind. Next po. Hindi yan. Pero, i-highlight ko lang yung do not be conformed to this world bago yan. Bakit po? Again ang konteksto po nito, ang kausap niya mga hintil sa panahon na yon sa Rome. Ina-address niya yun sa kanila. Now, ano ba itsura nung do not be conformed to the pattern of this world? Ito po yung history ng pag-uugali ng mga hintil sa panahon na yan. Yung next slide po. Ano yung nakalagay dyan? Ayan. Number 1, tingnan nyo kung familiar Number 1, ang mga tao noon,
resistant sila. They always show resistance and opposition. Ano pong ibig sabihin yan? They love to challenge existing religious and social structure. Yan ang ugali nila noon, ng mga Hentil. They love that. And leaders, they threaten by this, were often hostile. Rebelde sila. Ganon sila tumingin sa religion at sa social structure. Pag sinabing social structure, ayoko kay kapitan, ayoko sa presidente na yan. Di ba? Mag-aaway pa eh. Yung ba presidente mo? Wala naman yan eh. Ganon. Sounds familiar? Sounds familiar ba? Noon pa yan. Second, syncretism. Anong ibig sabihin ng syncretism? It is the result of attempting to reconcile traditional beliefs at that time to the new Christian idea when Jesus died. So ano ibig sabihin nito? Yung mga tradisyon sa kanila na sabihin mo sa 7 katao, akin yan. Ilalagay nila ngayon doon. Sounds familiar? Nangyayari ba ngayon? Nangyayari din yan sa kanila. At finally, intellectual engagement. Ito yung matindi. People on those times, lalo na yung mga Hentil, particularly those in philosophical circles, yung talagang may pinag-aralan, engage with Christian ideas on an intellectual level, hindi scriptural level. They appreciated moral teachings, and philosophical aspects rather than the centrality of Christianity, leading to conversation of education rather than spiritual. O ano nangyayari? Yung mga matatalino daw dun sa time nila, marami silang alam. Tatalino. Ang daming alam na way of living, prinsipyo. Tapos, hindi sila mag-e-engage sa conversation ng Christianity, or kung mag-e-engage man sila, mas papabor pa rin sa prinsipyo ng pagiging matalino nila. At hindi na sila actually i-approach nila yung Christianity. Tapos, pag na-approach na nila yung idea ng Christianity, ipapaliwanag nila sa pinakamaganda at sound na pandinig na mas maganda pa rin yung paniniwala ng filosofiya nila. Kaya nga, kung maintindihan mo ngayon kung saan nanggagaling si Pablo, kung bakit pala ganun siya mag-address sa mga sa Roma. Kasi sa 11 pa lang, yung mga kausap na niya, ganito mag-isip. May tendency sila maging arrogante, hindi magkaroon ng utang na loob, at higit sa lahat, maging mapagmataas. Kaya nga ganun niya pagalitan. Actually, hindi na nga to letter of comfort yung 11 eh. Parang pilosopo kayo may argumento kayo eto argumento ko. Kaya hindi sila manalo kay Pablo. Kaya nga, pero ang haba po nun, ang haba ng argument ni Pablo. Kasi yung argumento po ni Pablo, kung tutuusin, mula 1 hanggang 11. Nag-lay siya ng magagandang argumento. Mula sa justification, mula sa lahi ni Abraham, hanggang sa makarating siya sa 9, 10, 11, na medyo political side of the truth, kung paano namili ang Panginoon, ganun niya in-structure yung kanyang sulat. Bakit? Kasi yun yung kausap niya. Hindi ikaw. Okay? Hindi tayo. Kaya pag may application to, I'm telling you, may application to. Pero wag natin pag binasa yung Bible, sa akin to sinasabi. Hindi sa'yo yung sinabi nung time na yon, sa kanila. Pero may application yan. Bakit? Eternal ang Word of God. It's always powerful. It's always relevant and it's always applicable. Pero wag natin kagad iisipin na ako yung dahilan kung bakit naisulat to. Hindi. May malalim na dahilan. Diba? Ako hindi ko maiisip na ganyan yung kataas yung yung kaisipan ko. Sa panahon ngayon may mga ganyan eh. Tawag sa kanila woke. Totoo. Yan sila. Isa-isahin mo. Yan yung woke generation. Yung nagsasabing mulat. Oo, pero gulat talaga yon. Ba't ko nasabing gulat? Bakit? Yung mga woke po, hindi naman nila kasalanan na ma-feed ng information na sobrang dami. Hindi. Ang kulang lang is yung skill to process information. Kaya hindi sila mulat. Gulat. Gulat na gulat. Ito rin. Kasi nung nagkaroon ng Christianity, nagulat din sila eh. At hindi nila ma-handle. Now, anong application nito ngayon sa buhay natin?
May common denominator tayo sa kanila. Next po. The common denominator of early Gentiles and us today is that we consume information based on our preference. At yung preference natin, ang point of view, hindi mercies and kindness of God, mind and body. Yan yung point of view nila palagi. Kaya pag binigyan mo ng information, yung Gentiles that time, re-reject nila. Bakit? Resistant, opposition, syncretism, may tradisyon ako at intellectual ako, doon lang ako mag-i-engage. Now, when we try to understand the Word of God, tayo, ngayon, katulad ngayon, maaring nakikinig tayo, maaring uma-attend tayo, pero wala tayong pinagkaiba sa Gentiles noon in such way that ganun din tayo mag-isip. Kagaya din nila. Kaya may connection palagi kung paano siya magiging applicable kasi kahit hindi siya sinulat sa atin at that very time, God knows His creation. Kilala niya yung likha niya, hindi siya pwede magkamali kung paano na tayo winire at kung paano tayo na-fall. At yung remedyo, sinagot na nga niya eh. Ang problema sa atin, resistant tayo, opposition tayo palagi. We have our tradition at masyado tayong intellectual. Meaning, yung pagiging woke at gulat, noon pa man, mulat at gulat na talaga tayo sa mamaling paraan. Because we can never consume information correctly. Tignan niyo po, isang scroll lang eh. Diba? How people can be influenced. Kung sinabi lang kasi ni ganitong tao, maglalagay ng example ng intellectual engagement. Just because you idolize the person, he seems very articulate. Pag sinabing articulate, ang galing niya mag-explain, ang galing ng taong ito. Meron akong kausap, one time nagla-lunch kami, sabi niya, pinapakinggan mo ba si ganito, kuya? Yeah. Oo, pero hindi kasi katotohanan yung sinasabi niya unless otherwise manggaling siya sa Biblia. Pwede ko siyang pakinggan. Pero kung hindi nanggagaling sa Biblia yung sinasabi niya, kahit gaano pa niya kaganda sabihin, contradicting pa rin sa akin yun. Kasi hindi galing sa Biblia eh. Kailangan katotohanan palagi. Ang katotohanan, ang number one, ang source lang ng truth. Tandaan niyo po ito, kaya napakahalaga pong mag-aral ng salita ng Diyos dahil ang source lang ng truth, Biblia lang. Wala talagang iba. Kasi yun yung fullness ng katotohanan. Bakit? Crucial na malaman natin palagi ang katotohanan kasi yun yung magdidikta ng realidad natin. Naituro ko to one time dun sa wake ni Ann. Ang sabi ko, pag nawala ang isang tao, ang realidad niya sa'yo, wala na siya, malungkot ka. Kasi kulang yung katotohanan mo. Ang katotohanan lang natin, pag may nawalang tao, wala na. Tama? Noon yun. Pero dahil nabigyan ka ng katotohanan ng Panginoon na may kaligtasan, eternal life, yung pagkawala ng tao, somehow is a celebration for you because you know that the person who believes in Jesus Christ is now saved and eternally with God. So crucial lagi yung pagkakaalam natin sa katotohanan. Ang problema sa atin, hindi tayo nag-filter ng information. No wonder why Paul wrote every chapter of Romans lengthy. Ang haba po, kada chapter, mga ilang verses palagi. Tapos kung na-explain niya na nung una, ulitin niya, didiinan niya. Bakit? Pinapaunawa niya sa mga hintil na totoo lang hindi kayo matalino, hindi niyo magets to. Ginaganon na niya kasi paulit-ulit. Yung justification, ulit. Lahat. And that's how we wanted as Christians. Kahit anong age. Hindi excuse. Bakit? Kaya mo nang mag-gather ng information eh. Bakit hindi mo mapiling mag-process? Now, let's move on. How can we effectively, hindi po yan, next po. Effectively, sige next lang. Next. Wala na po. Wala na, tapos na. Sige po, bababa na po ako. Okay, hindi po nasama dyan. Okay, sige. Kung meron pong ways, bibigay ko na lang po yung verses kung hindi po na isama dyan. How do we exactly continue in that kindness of God? Kung kanina ang sinabi natin, let our bodies suffer, next thing that we need to do is spiritual discipline. Yun talaga. Wala na talaga kasi hindi ko na kailangan pag-isipan to eh. Spiritual discipline talaga. And alam niyo po ba ang pinakamahirap gawin sa sa buhay ng tao? Disiplina. Dami ng libro po tungkol sa disiplina. Totoo po yan. Napakarami.
Meron ako nabasa Atomic Habit. Atomic Habits. Ano daw yung Atomic Habits? Ang goal mo is, ang tawag doon is law of compound effect. Ano ibig sabihin ng law of compound effect? Kung gusto mo mag-practice at maging disiplinado sa isang bagay, ganito raw ang gawin mo. Number 1, start small. Hindi yung sasabihin mo na, babasahin, New Year's resolution, babasahin ko yung buong Bible. Ano pa? Tapos pagbasa mo ng numbers, suminto ka, no? Shucks, ano itong sinasabi sa numbers? Hindi ganon. Ang Atomic Habits daw is small. Act. Pangalawa, lagyan mo ng trigger. O, paano yung trigger? Atomic Habits, ginawa ko po ito nung ako'y naninigarilyo pa. Kasi doon ko rin yung nabasa eh. Ang Atomic Habits ganito. Sabi ko sa sarili ko, ayoko na manigarilyo. Yun lang. Pero pag nandyan na yung bibilang ko, ninigarilyo ako. So anong ginawa ko? Dapat maging realistic ako. Sige, babawasan ko unti-unti. Binawasan ko unti-unti, ano yung pwede kong trigger? Imbis na bumaba ako sa pinakamalapit na tindahan sa amin, bababa ako sa malayo para maglakad instead. Ano ibig sabihin nun? Bababa na rin naman pala ako dun na sa hindi malapit sa tindahan. Dun na sa malayo. Find a trigger. Kung gusto mo magbasa ng Bible araw-araw, instead na mag-read ka ng social media, palitan mo yung habit ng pagbabasa ng Biblia. Kasi bubuksan mo na rin pala yung cellphone mo eh. May trigger na pagkagising mo eh. So ano dapat ang gawin mo? Palitan mo yung bad habit ng good habit. So start small. Unahin mo isang chapter, isang verse sa paggising ko sa umaga instead of cellphone. Eh di realistic siya. Di ba? Pag nag-New Year's resolution na 5 kilos, January. Hindi Hindi totoo yun. Hindi. Ginawa ko, hindi. So anong pwede? Sa unang araw ng Enero, small lang. Magkakain na lang din ako, tatanggalin ko na yung 2 kutsarang kanin. Hindi ko sasabing magno-no-rice ako. 2 kutsara lang. Hindi ko kaya eh. Ang hirap sa atin kaya hindi rin natin magawa. Problema natin ang disiplina now. Bakit importante ang spiritual discipline sa atin? Kasi nga, fallen tayo. Yung mind natin, iba ang point of view. Matalino at mulat tayo masyado. So we need spiritual discipline. In Galatians chapter 5, verse 16, but I say, walk by. Pag sinabing by, sa pamamaraan ng, sa kung papaano. And you will not gratify the desires of the flesh. Sabi natin kanina, anong itsura ng continue in kindness? Let your flesh or your body sacrifice. Paano mo gagawin? Do not gratify it. Live and walk by the Spirit. So yun yung pagpapalit ng habit. Kung dati, ito yung habit natin, palitan natin ng ganito. Sabi mo sa katabi mo, ano binasa mo kanina? Di ba? Nag-pray ka na lang din. Pagkatapos mo pray, di magbasa ka. O kaya kung magpipray ka talaga, tanong mo, nagpipray ka ba talaga? Di ba? Magbasa ka bago mag-pray. O, di ba, nandun na yung habit mo ng praying eh. E di, isama mo na yung pagbabasa. So, kahit nga 30 seconds lang. E di, natapos mo talaga yung Bible kahit 5 years mong binasa. At least totoo. The first point is on how to continue in His kindness is to let the Spirit take over. Next, discipline. Kung kanina, think away from the norm. Ngayon, next is think through. Ano ibig sabihin ng think through? Ganito po, pag may nakuha kayong information, okay, basahin ko muna, Proverbs chapter 14, verse 15. Patungkol po ito sa isang responsibilidad ng isang taong inaawit doon sa passage. Na ganito dapat yung kanyang responsibilidad, ganito yung kanyang mga strategies, at kung paano niya ginagawa. Now, ang sabi nito sa bandang gitna, the simple believes everything. Sabi mo sa katabi mo, simple ka ba? But the prudent gives thought to his steps. Let me read to you the meaning of prudence. Giving careful thought to one step, considering the implications of various choices and making decisions based on wisdom rather than impulse. Ano ibig sabihin nun?
Kung ano yung naramdaman ko at time, yun ay magdidikta kung paano ko didesisyonan to lahat. Say for example, may nasabi sa yung masakit na salita, balikan mo rin. Pwede to. Ha? Di ba? Lagi ko itong naririnig. Kung masama ang ugali mo, mas masama ang ugali ko sa'yo. Sabihin mo sa taong ganon, wala kang identity, no? Gaya-gaya ka. You know why? If you're sure of your identity, regardless of the scenario, regardless of the people around you, if you say you're kind, you'll remain kind. I met a person na umiyak siya ng umiyak kasi alam niyang mabait siya. Tapos sinasalbahe siya. Ngayon, ayoko nang maging mabait. That only means, okay? That only means, kaya nga napakaganda ng Bible, sa Bible lang po talaga ako naniniwala. Naalala niyo po yung mayamang bata na nasabi niya yung 10 Commandments? Sabi niya ginagawa ko lahat yan. Alam niyo po ba na pag may ginawa tayong bagay, kahit sa paningin natin mabuti, kung hindi natin ginawa para sa Diyos, selfishness yun. Bakit? Eto ang pinakamababang rason na ng tao para gumawa ng mabuti, pag-isipan yung mabuti. Ano yung lagi nilang sinasabi? Kasi nakakagaan ng loob. Tandaan nyo ito, no good deed in this world that doesn't have a personal gain. Walang taong gumawa ng mabuti sa mundong ito na walang personal gain. Ang sinasabi, ginagawa ko yan ng walang kapalit dahil masarap sa pakiramdam. Hindi masarap sa pakiramdam mo, edi selfish ka. Gusto mo lang sumarap yung pakiramdam mo eh. Every good deed has one small, a tiny bit of selfishness behind it. Wala pong good deed. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, kung magkukontinue ka sa magandang gawain, gawin mo para sa Diyos. Para yung rason mo kaya mo ginawa yun, hindi para pagaanin yung loob mo o para makabawi sa ibang tao. You do everything for the Lord. Kasi kahit gumawa tayo ng mabuti, kaya sinasabi ko po sa inyo, aralin nyo yung mga, ang daming filosofiya, pero nung nagbabasa ako ng Biblia, Bakit nga ba sinasabi ng Panginoon na dapat lahat ng ginagawa para sa Kanya? Kahit mukha namang mabuti yung ginagawa ko. Because every good thing in this world, meron talagang personal and selfish desire. So be prudent. Mag-isip tayong mabuti. Kapag meron tayong nakuhang information, ang sabi dito, ikaw lang ba yung basta maniniwala doon sa information o magiging wise enough ka to process it? Tama ba yung sinasabi niya sa akin at pwede ko bang maging basehan yun ng buhay ko? Kasi kung hindi, think through. Sabi mo sa katabi mo, think through. Kung hindi mo pa kaya yung think through, kahit think na lang. Parang awa mo na, mag-isip tayo. Di ba? Now let me go to the conclusion of this one. Day by day in our lives, we are challenged by the pattern of this world. Kung ano man yun. Marami ako nakakausap na, paano ba yung will of God? Ano ba yung will of God? Paano ko ba susundin yan? Kadalasan po nagtatanong yan, hindi masyado nagbabasa ng Bible. Sorry Sorry po. Kasi po, kapag nagtatanong pa tayo palagi na kung ano yung will of God, ibig sabihin, hindi natin naaral ng mabuti ang Biblia. Katulad nito, may nakausap po ako, ang sabi niya sa akin, hindi ko alam kung gagawin ko ba yung pinapagawa sa akin sa church namin o susundin ko yung sinasabi sa akin ng asawa ko. Sabi niya, ano ba dun yung will of God? Kasi gagawin ko naman eh. Now, baka kulang yung nabasa niya. Hindi ko ginudge, baka kulang yung binasa niya. So binigyan ko siya ng sasagot sa kanya. Word of God lang din naman eh. Hanapin mo lahat ng Word of God at pag tagni-tagniin mo, ano dun yung mag-glorify si Lord? Number 1, isipin nyo palagi, may circle. Yan, may circle tayo. May mga pinagkatiwala lang po ang Diyos sa atin. Di na po ako lalayo. Ako bilang may asawa, laging mamumukod tangi sa akin ng konteksto ng Ephesians 5. Bakit? Yun yung unang responsibilidad na pinahintulutan ng Diyos sa akin. Magkaroon ng pamilya at bumuo ng pamilya ng bahay. So ano yung mga kautusan na nandun? Mahalin ko yung asawa ko. Tama? At wag kong i-provoke yung mga anak ko. Kapag hindi naramdaman ng asawa kong mahal ko siya dahil tinanggihan ko yung gusto niya mangyari, kung nagkamali man siya ng pinagawa sa akin, susundin ko yung sinabi ng Biblia, hindi siya. Ipaparamdam kong mahal ko siya. Hindi ko siya kukontrahin. Bakit? At the end of the day, pag mali siya, si Lord naman gagawa ng paraan para mahilot yung utak niya. Ay, dami ko palang maling ginawa sa'yo noon.
Baka nanonood eh. Hindi, di ba? Kasi, alam ko yung Biblia, ito yung responsibilidad ko. Ngayon, hindi ko naman responsibilidad, hindi naman sa hanay na kung anong responsibilidad ng Diyos. Kapag binasa niyo po theologically, una yung pamilya. Hindi ko po sinasabing bitawan niyo yung ministry niyo at maging excuse doon magkakamali yun. Bakit? Do everything for the Lord. And the context and the point of view is the Word of God. Kasi pag hindi gano'n na tinakasan lang natin yung isang responsibilidad, sumunod ka dito at hindi, kung hindi mo ginawa para mag-glorify ang Lord, mali. At ang laging basihan, the truth of the Bible. So bakit importante siya? Day by day, bakit importante ang spiritual discipline? Pananalangin, pagbabasa ng Biblia, thinking through the Word of God, that is the only way we can get by viewing God's mercies and living in His kindness. In Romans chapter 2, verse 4, anong ibig sabihin po ng nasa kindness tayo palagi ng Panginoon? Hindi po yata kasama dyan. Romans chapter 2, verse 4. 3 to 4 po pala. 2 verse 3 to 4. Ayan. Okay, babasahin ko na lang po dito. Ayan. Ang sabi niya dito is that, do you suppose, O man, you who judge those who practice such things and yet do them yourself, that you will escape the judgment of God? Or do you presume on the riches of His kindness and forbearance and patience? Sabi niya dito kasi yung mga previews ang nagtatalo sila patungkol sa kung anong pagkakaunawa mo sa judgment at saka sa pagliligtas ng Panginoon. Mali yung pagkakaintindi mo sa kabutihan ng Diyos. May judgment pa rin, ang sabi niya. O ikaw na nagpa-practice noon, ginajudge mo yung iba, ano sa tingin mo yung ginagawa mo? Simply hypocrisy. Parang ganun yung gusto niya sabihin dito. Pero kung pag-uusapan daw yung kindness of God, ito lang yung viewing, ito lang yung POV. Ito yung resort dapat lagi nung POV. Kaya ako siya diniinan kanina, magpapasko na, anong tingin mo sa Pasko? Pag nakakita ka ng view, anong response mo? Yung last line. Ano man yung pagkakaunawa natin sa judgment at sa kindness ng Panginoon? Or do you presume on the riches and the kindness of forbearance and patience, not knowing that God's kindness is meant to lead us to repentance? Bakit po? I wish nalaman ko po ang Biblia nung edad ng mga kabataan dito because I could have prevented a lot of hurts, sacrifice because ang dami ko pong ininvest na emosyon sa mga tao. Nasaktan ako dahil sa mga maling desisyon ko. Nasaktan din ako ng mga maling tao kasi nga mali yung desisyon ko eh. Siyempre maling tao din yung mga makakasalamuha ko at masasaktan ako. Pero anong ibig sabihin ng repentance dito? Ang kagandahan po ng point of view ng mercies and kindness of God is that available lagi yung repentance. Ano ibig sabihin? Mabubuhay tayo palagi sa kindness and mercies of God. Paano? Oh well, sige, kung hindi mo naranasan dahil naririnig mo na to, matutuwid ka agad, na straighten up yung mind natin ngayon. Good for you. 100% of the time, ma-apply natin to you. Praise God. Praise God. I'm happy for you. 100%. Sa edad mong yan, kung ma-apply mo to paglabas mo, 100% of the time, praise God. May konti akong jealous. Oo, bakit? Hindi ko siya natutunan nung edad natin. Or sa mga nagsisimula pa lang ngayon. I envy you. A healthy envy. I wish I could have had that kind of information nung bata ako or nung nagsimula. Hindi eh. Pero ang kagandahan sa view of mercies and kindness of God, regardless kung pinahintulutan talaga ng Panginoon na madapa, masaktan, at talagang magkamali-mali yung desisyon natin, ano yung mercies and kindness of God? Repent and go back to God and continue with life. Ituloy natin yung buhay natin sa kindness and mercies of God. O kung nga pala, may awa ka. Sino dito ang dami na niyang stumbles, struggles? Parang hindi na to eh. Wala na eh. Pero you have the point of view. The salvation has come to us. Just don't be arrogant. And God is faithful that His gifts and callings to us are irrevocable. That is the point of view. Ganun sana palagi. So, hindi ko po sinasabing wala man lang remorse sa atin pag nagkamali tayo. Anong sinabi ng remorse? Yung walang, di mo lang tayo nagsisi kahit papano or, wow. Hindi.
Pero totoo, di ba? Pag nakakagawa tayo ng mali, kahit ang liit-liit lang, may remorse, may pagsisisi. Pero hindi pwedeng dun lang eh. Hindi pwedeng dun lang. Dapat yung point of view natin palagi, hinawaan ako ng Diyos. Namatay yung Diyos sa cross ng Kalbaryo eh. Bayad lahat to eh. Magkakamali pa ako eh. Pero babangon ako kasi kailangan ko mag-continue sa life na may tamang point of view. Now, nag-aaral man tayo, nagtatrabaho tayo, there would be 100%. It's not a question of when or it's not a question of if, it's a question of when. Hindi kung mangyayari. Ang tanong na lang kung kailan. Makaka-encounter tayo uli. Bakit ko po nasabi? I don't know about you guys, but every day I am being tempted. Kung hindi sa inyo, again, praise God. Praise God. Diba? Nag-fasting nga lang ako, napakain ako adobo eh. O hindi, wala eh, diba? But I'm telling you, every day of our lives will be tested. Kaya nga sabi niya, that you may test what is the will of God that is good, acceptable, and holy. Bakit? Yung conforming to the pattern of this world is very rampant. Ang dami natin pwedeng gayahin na pattern. And it's easy to compromise. Napakadali po. And then, pag walang genuine repentance, walang magandang point of view, hindi magiging genuine ang repentance. Ask God for help. Save you day by day. Because sanctification, it has phases. Meron pa tayong, itong sanctification stage natin ngayon na nandito pa, sinasanctify tayo ng Lord. So ask the Lord to sanctify us day by day in our lives. And that is the true repentance, and that is living in Christ. Hindi natin sineset aside na nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, and then we don't put weight on it. Bakit? Si Pablo lagi niya nga ine-explain eh, baka cut off ka, wag kang arrogant, provided mag-continue ka sa kindness, may severity ang Panginoon sa mga sumusuway. Bakit? Kasi totoong nangyayari yon. Those people who would blatantly disobey God, may kalalagyan talaga. But us, knowing that He is kind and mercy, kaya ganun na lang yung pakiusap ni Paul. I will end with this. I beseech you, brothers and sisters, to renew our minds and be transformed by the renewing of our minds. Do not be conformed to the pattern of this world. Kaya ngayon ko naunawaan na ganun na lang yung paghihimok ni Pablo. Hindi sa parang awa mo na eh. Yung parang awa mo na, may hangganan yung awa natin. Kung tayo makiusap sa tao, parang awa mo na, sundin mo to. Hindi. Hello, kinaawaan ka. Sundin mo to. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo, manalangin po tayo. Sige, manalangin po tayo. Before we begin to pray, let's think through at bigyan natin yung mga sarili na ng saglit na oras to really ask God for help. Really ask God for help. Close your eyes and ask God for help. Kung hindi man natin nauunawaan yung sarili natin, and day by day we are being influenced by many information, at hindi nawawala talaga yung magandang point of view natin dahil sa sobrang dami at nakakalabo na point of view ng maraming tao dahil sa information na to. Humingi tayo ng awa sa Panginoon because again, He is kind and merciful. For just a bit, kahit yung mga nanonood po sa tahanan, bigyan natin ng konting oras yung sarili natin na hingiin sa Diyos, Lord, gusto kong mabuhay sa kabutihan at sa awa mo. Lord, hindi ko maunawaan, napakahina ko, nagmamakaawa ako in the riches of your mercy and in your kindness. Save me day by day. Save me day by day. You said in your word, provided that we will continue in your kindness. Help us, Lord, to continue in your kindness. Reflect and ask the Lord for forgiveness. If you can be specific,
Lord, I'm sorry if I never think of my steps, never thought of it, hindi ko pinag-isipan. Panginoon, kung kulang ako sa spiritual discipline, tulungan niyo po ako kasi kada makakagawa ako ng pagkakamali, nasasaktan ko yung puso mo. Your crucifixion, your salvation, your gift and calling to me, but I know you're faithful and just to forgive me. Kalaking ng pagpapatawad, Panginoon, hinihingi po namin yung kalakasan na nagmumula sa iyo. That all the days of our lives, we might be able to continue in your kindness. At the blessed hope naming lahat, Panginoon, regardless of what's going to happen here on earth, our blessed hope is to meet you finally. To meet you finally. Lord, maging source of truth lamang po namin ang salita mo. Wala kaming ibang pamantayan, wala kaming ibang pinanggagalingan, kundi ang matibay mong salita. Salamat po at sa mga oras na to. Let us take this opportunity to pray for our brethren watching sa kanilang mga bahay, mga wala po sa aming tabi ngayon, mga kapatid po namin na hindi na namin nakakasama. Father God, we know you're powerful. Mga mahal namin sa buhay, we know you're powerful to renew their minds. And so therefore, Lord, let our lives, Lord God, maging patunay, maging witness yung buhay namin sa mga katrabaho, kaibigan, mga kamag-anak, mga kakilala namin, so that we would be able to share your mercies and richness of kindness. Sa iyo po ang mapulit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun, praise God po, palakpakan natin ng Lord minsan pa. So, tunay nga, I hope lahat po tayo dito nagkaroon ng bagong point of view of God's kindness and mercy. So, let's respond sa kabutihan ng Panginoon. Every little step may surprise you. Pwede tayo dalhin nun dun sa path na inilaan sa atin ng Panginoon. And now, moving on to our offering. So, tayo po'y magbibigay para po sa gawain ng Panginoon. Before that, let us all pray. Father God, we praise you, we honor you, Panginoon. Nagpapasalamat kami ng lubusan, Lord God, for changing us, Lord God, ayon sa kalooban mo po sa amin. Ayaw mo, Lord God, sa oras nito sa aming pagbibigay, makita, Panginoon, yung kagalakan, makita, Lord God, yung pagsamba, Lord God, sa aming pagbibigay, at maibigay po namin yung nararapat sa iyo, Lord God, na wala pong yung pag-question, Lord God, walang hatred, Panginoon, or anything, Panginoon. Gawin po namin ito na may pag-ibig at may pasasalamat sa iyo, Lord God. Maraming salamat. Continue to bless us, Panginoon, Lord God, sa iyong patuloy pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. And to our announcement, first of all, ang ating youth year end party. So sa lahat ng ating mga kabataan dyan, ages 13 to 21 years old, sa December 30, magkita-kita po tayo, 5 p.m. dito sa JTGJMA Hall. Ang theme po natin, let's wear neutral, any color po, basta neutral. And for ating Sunday worship service, we have two services for our on-site. We have 8 a.m. and 10 a.m. And para sa ating online, we have 10 a.m. and 11:30 a.m. But of course, we encourage everyone po na mag-join na po dito sa atin on-site. Next, our morning devotion po from Monday to Friday, 7 in the morning sa ating YouTube channel at JTGJMA. So lahat po tayo at tabayanan po natin yan everyday. So please like and share po ang ating link or ang ating mga videos po so we can recognize na napapanood po natin. And midweek service every Wednesday, 7 p.m. Fuel night po. Mayroon po tayo December 29, 7 p.m. dito po sa JTGJMA Hall. And we're encouraging everyone to join a small group. We have different ways to join. We have Bible study group, on-site and online. We have discipleship group, and connect group according to our ages. We have youth, young adults, men, and women. Sino po dito yung nabusog sa salita ng Diyos? Amen. Tayo po tumayo. Lagi po natin tandaan, JTG family, to honor God, love people, and make disciples. Tayo po'y mananalangin. Let us all pray. Lord, we praise you, we honor you, Lord God, sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita na nagbibigay po sa amin, Lord God, ng reminder, Lord, na
lagi naming hingiin, Lord God, ang paggabay mo, Panginoon, sa amin. Lalo na sa panahon ngayon, Panginoon, this world is really a fragile world right now, Lord God. Help us, Lord God, to have the mind of Christ, Panginoon. Lord, help us to think the way you think, Panginoon, upang, Lord God, sa lahat po ng mga magiging decisions namin, actions namin, Panginoon, ang magbibigay ito ng kapurihan sa iyo, Panginoon. Lord God, ang buhay po ng bawat isa sa amin ay walang halaga kung hindi po namin ito ipapamuhay ng para sa iyo, Panginoon. Kaya naman ang buhay po ng bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na laging lumakad, Lord God, sa iyong kalooban. Lumakad kami, Lord God, sa nais mo, Panginoon, sa amin. Lord God, bilang mga anak mo at Lord God, maging light and salt kami, Panginoon, ng mundong ito, Panginoon. Marami pong salamat sa iyong lingkod na ginamit. Sa gabing ito, dalangin po namin, Ama, sa Lord God, ang kanyang buhay, ng kanyang puso ay ipagkaloob mo, Lord God, according to your will, Lord God. At maging, Panginoon, bawat isa sa amin na nagbigay ng oras at panahon, maging ang mga nasa tahanan, Panginoon, ay pagpalain mo, Ama. Mga uuwi, Lord God, samahan mo pong bawat isa sa amin. At lagi po naming maranasan, Ama, ang iyong pagkilos, ang iyong pangungusap sa amin. Lagi mo kaming ilapit, Panginoon, sa iyong presensya. Lagi mo kaming ilapit, Panginoon, sa iyo. At tulungan mo kami na lagi mag-dwell, Lord God, sa iyong mga salita. Marami pong salamat sa gabing ito. Sa iyo, Lord God, ang pinakamataas sa papuri, pagsasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Taas natin ang ating mga kamay and repeat after me. Sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, pagluwalhati, pagkakila, at pasasalamat. Tanging sa iyo lamang, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang pag-ibig ng Ama, ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, at ang pakikisa